Pero diha nila ano, mo na giingon sa usa ka pastor, lisod pod magselebrar tag Pasko nya kalag-kalag or July. So kay mao may na ano gyud. Pero dili lang gyud taingon nga ang uban gyud maghanda o ano. Pero kamo gusto mo gathering sa inyong balay nga ano, sige. Nindot actually imo bitaw ning hunanaon kining Pasko bitaw imo ning ano daghan kay ka makasulod ka ni dali sa sulwining. Labi naigon sa inyo ha. Imo nang pasudlon mabitang wali manaigon dire kay sa una sulwiningon ni daddy. Sa mua di lang namo sulwining kay di man gadong bal may ikaw kung magpasulod ba basig dito sa aning daghano eh. Iwa sila kasabot sa ilang ikanta. Kay natawo na ang manunubo sa kalibutan. Di ba tanawa gani ang mga kanta ganiha sa special numbers sa choir. Kung tanaw nimo speaks of our Savior Jesus Christ. Amen? Ug mo na ang focus diya, mo na essence, mo na siya reason for this season. Nga si Jesus Christ nagpakatao ni ari sa kalibutan para ikaw ug ako makaangkon ang ginatawag nga kaluwasan. Kaya kung wala siya nagpakatao diri sa kalibutan, dili na to ma-enjoy ang salvation. Amen? Mo na siya essence, mo na siya ano sa Pasko. Amen? Pero dili lang pud taingon nga manono. Pastor, kana ding magsayaw-sayaw ka no? Kanang naik mga Christmas party or unsa bang mga ano nga naa diha nga magsayaw-sayaw ka lahi na nga di lang ta apil. Kung naay mga Christmas party ana lang di lang mo apil na ng ano no. Okay. Labi na sa mga kanta sa kanabitang ano parehaning tagaan ta mag-sample yanang sa Santa Claus ba? He knows when you are easy, di ba? He knows when you are bad. Actually, ang omnipresence ra gyud, ang kabalo ra gyud ana, si Jesus Christ ang atong Ginoong Dios ra gyud. So, mayon kag ano, lahi na sad na sang istorya. Unang dili ta mo ano nga nanay Santa Ana mga kanta. So, mo na ang atong stand diha sa Christmas. Mutuo ta nga naay na tawo. Pero dili December 25 specifically. I-celebrate na to, magpasalamat na nga naa si Jesus Christ. O gani, nindot kayo na siya nga panahon nga ano mo sa inyong negosyo, unsa ba, dahil manghatag mo, dahil before mo mag-start sa inyong pagpasalamat, year-end fellowship, or unsa imong kaluwasan para masabtan sa tanan, mas dali nilang masabtan. Amen? Amen? Amen. Mura man mo og sani nag-uol. And by the way, salamat day sa inyong prayers sa akong ugangan si Mami Christy. Naoperahan na siya atong Friday. Thursday. Thursday siya na operahan dayon sulod siya og alas supposed to be alas 5 niya busy mas Dr. Alas. Nasuod siya sa OR mga 5. Dayon alas 10 na gid siya na operahan. Nakagawa siya mga 12. So mo nang mura siya nalipong tungod sa kagutom baka fasting man siya. Then dili day pa nagtubig na dok no kay major operation mo tong kula lisuda day. Mo to siyang pagkakadlaw yung pas maribik gaano siya gasok-kasok siyempre sa ano niya ba. Pero gahapon salamat sa inyong prayers na siya sa kalipay, na siya sa balay, pahuway siya. Mura siya bagong nanganak yun. Kay ano man, sa ding operation pastor gikuha ang iyahang sa tawag na uterus og kana bitang anong sa bata. O kanang mattress. Gikuha. So ang tahi niya mura sa gano. So mo nang pray lang nato padayon si Mami Christy nga maka-recover lang yun totally, nga recovery lang niya. Mo nang wala akong asawa kay siya mo'y gabantay sa akong duha ka ugangan. Nga mo nang si Cham, kupuli-puli lang ta, ikaw lang sa ano. So, pray lang mi padayon and salamat kayo sa inyong prayers. Na-feel ginako kay atong mura kog nakulbaan ba? Kay mura kog napo ko stigma bitaw sa mga musulod og hospital bitaw, mura kog maano ba? Kulbaan nga pero ang Ginoo naaman
lahi lang gyud ang pagano, pero salamat sa Ginoo, salamat sa prayers o nakagawas na siya dayon. Salamat sa i-provide sa Ginoo ang mga supply nay milagro tingala mi nay kaana ko Lord, salamat gigayo sa imong grasya, salamat kayo nga ikaw lang gyud ang angay namo pasalamatan. So salamat church, salamat sa inyong prayers, amen. And padayon lang tag praise yung total recovery. And announcement, unya mga married men, balik mo laon na atuan na sad. Pastor nga nang wa man ta ni udto. Di lang ta magano kay kung maniudto ta dire. Manang magpaniudto kung asam ka mo kaon pag human kita lang ta didto. Mangapit ta, ana silang ano, pastor palit tag ice cream. Oo sige. Sagulon ta ng ice cream ug kape. Mao bitaw ng coke float, mao bitaw ng ano, tuo sila gano. Ano ding ginainom ninyo diya sa ano, mao na di ba? Kape nga butang nga guys. Mao man na, di bitaw. Kasi gusto mo inom og bugnaw, aminom og bugnaw. Mukha og bugnaw, mo inom og init, hala. Bahala mo. Basta depende na sabot taon niya mga married men. Balik mo, dala sa inyong naaman mo yung mga regalo nga ano, nga nadala kami, nagpapalit ako gahapon. So 100 lang or above. Basta ano, alaw na dayon. Not only sad mga married men, sikap sad. Sikap sad ha. Dito mo maniud to sa ubos daw. Dito? Oh, sikap. Maniud to no? Oh, paniud to. Hangtod lahos na po niyang hapon. Kaya mga married ladies, grabe itong Domingo eh. Kaana ko, kung andaman gyud nato ni karong Thanksgiving, kay di gini sila papildi. Di papildi silang bana. Naatay the games karong Thanksgiving. Pray nato panayon. January 7, isa na lang ka Domingo dayon pagkasunod Thanksgiving Sunday na nato. Amen. Isa na lang ka Domingo. Gani ang sunod Domingo wala na. Pagka alas 12 na, January 1 na. Daliar no? Paspas king adlaw. So lahi na sad nga tuig. Palihog daw ko sa mga bata be kay di ko ka-focus aning mga ano. I-controlan ninyo mga bata palihog nga dili magsigig dagan-dagan, ano lang. Kay maglisod tag kuan ani. Dala lang sila dito sa likod kung ano sila, dito lang sila palingkura lang para anak gid mga bata. Amen. Balik diri. Anak gid sila dili gid ni mo mano. Ilaha ginang di gina sila pwede nga di gyud modagan kay ilaha ginang trabaho. Pero salamat inyo silang gidala diri. Amen. Dili sa nato pwede nga isalikway nato na sila kay ngano man ato na silang panggaon para maanad sila basta Domingo naa sila sa simbahan. Pero ato lang kontrolon nga butang sa ano para maka-at-least makapaminaw atong kay kung sige sila dagan-dagan ang inyong focus mag ano mo ba. So ato lang silang anuhon control lang nato. Okay, so asan ako ato? Thanksgiving. Salamat sa naghatag ng hinahinay para sa lechon. Sige, butang pa, napatay sa ka-Sunday, El. Butangin lang nyo, El, para ibayad nato na sa lechon, maglilechon. So, kay natay 5 ka baboy atong kaunon, karong Thanksgiving. Kano sa mga pastor, January 7. By the way, ayaw mo guli, dirita mga on na tanan. Mga membro lang ha, ayaw mo pang imbitar nga ingon ano, kita lang. Para ni sa ato ang mga members kay nga naman pasalamat ta. Thanksgiving sa gihimo sa Ginoo sa tibuok nga tuig kasagarang Thanksgiving nila December year end karon na ang tukuran nag Thanksgiving sila Pastor Uncle Jojo sagaran 31 and pero kita pag first Sunday mao man ginay ano sa atong pastor mao na atong Thanksgiving Sunday. Amen. So not only that, wear your best. Dala sa dinyo ang Thanksgiving offering ninyo. Amen? Pasalamat sa Ginoo nga sa tibuok ti mga tuig, sa tibuok nga ano, nga panalangin ng Ginoo sa inyo ha. So, atong ihagbong dira, pagpakita sa ang Ginoo, faithful sa atong kinabuhi. Muna ang dalon na to atong Thanksgiving offering. Dayon, pagkahuman na, direta maniod to, dayon paghumag paniod to, ayaw mo guli sa mag-report ra ko unsay nahitabo atong last year, unsay mga blessing nga nadugang, then pilay naagi natong offerings. So pray lang nato nga
maging madaogon lang ang atong Thanksgiving Sunday ana. So pray ta matag-usa and nga ang Ginoo mag-supply. Napatay one Sunday. Dahil by the way, wala gid nang first Sunday, pagkasunod nga Sunday, partial lang sa butang ilag pide, pagkasunod ihagbong ninyo basta whole month of January, Thanksgiving, ano na to na pag-agi sa pagpasalamat na to sa kaayo sa Ginoo sa tibuok nga tuig. Amen. Maayo bang Ginoo sa tibuok ninyong tuig? Maayo oy. Naglingkod ka diha, nakadiha, naalang kay gamay nga gibati, at least naagi hapon ka galingkod kay man. Ang uban wala na daghang nangawa sa karong 2023. Gani bag-o lang ko nakabasa nga nawa na si Samboy Lim. Katong sikat nga player ba? Nung wala na siya. So daghang mga nangawa. O gani karon ang nangakasagarang nangamatay, dili siya tigulang. Nagi ko'y batchmate di ay sa karbag lang kung kining nagam ko'y daghang mga friends nga kabatch nako. Batchmate nako sa high school. Dili siya dako, sakto-sakto ra. Kay alpha man ko sa una, delta siya nga siya dili giday depende giday sa Ginoo saan tanya kwao Mintras wa pa tanya kwa, pasalamat as Ginoo, amen. Sa iyang faithfulness, kaayo niya, sa iyang kinabuhing igihatag sa tuwa, libre, nga hangin, peace, gani. Yes, karon mao ginang pamina mo ayaw yung magupyan sa karon kay grabe ang kawat na po di balik na sad. Mao nang be wise as a serpent and harmless as a dove nga mahimo. Ingnan ako diri sa compound. Ano-ano lang, ayaw lang gid kayong tulog mo pirmi, tanatanaw lang kay daghang kay makuha diri kung gustuhon gid nila kung naa sila kwaon. Pero ga-pray ko Lord nga kung giano ba Lord, pray ko nga padalig anghel ba nga nigsulod diri makakita bitaw sila ludagko ligi gabantay dia. Or unsa bay makita nila nga di isa mudagan sila ba. Manang pray ta nga wala nay dili maayo nga ngitabo sa tuwa kay grabe na gyud. Ibalik ni yun. Mura pareha gid sa una nga Pero pray ta pa dayon. And yung Wednesday service na to, ayun, pray ta sa mga mubakasyon karon si Manaha. Pray kita sa mga mubiyahe. Ngani salamat sa inyong prayers. Lana sila Pastor Kidi, bakasyon sila dito sa Davao ko ni Ma'am Joy sa family nila. Sila Gami, si Lovely na dito kuyog nila. So pray lang nato pa dayon. Ang nasa mo biyahe ugma, pray na to. Kinsay mo biyahe, send lang mo sa GC para mo na to. Salamat kayo nga matag-usa sa inyo ha. Lang, para mabalaan na to. Asa mo biyahe. Okay, so mora na. Kalimot, married man ha, atuaon niya. Balik mo, alauna. Dala mo sa inyong regalo, magkaon. Ato ng butangan to lamisa, mga pita. Ay, by the way, unyang hapon day, pray na to si Preacher Jinggoy, amen? Siya day mawali niyang hapon. Salamat nga na ako yung mga preachers nga Yesus Ginoo, gigamit ni sila. Dahil sunod Domingo, wala pa man sa Pastor Kidi, sa buntag ako, sa hapon, si Preacher Jahan. Amen? I-pray na to ni sila kay gingnan ako ni ilang mga asawa, bahalag mangaway ka sa layang adlaw, ayaw lang yun sila gawayan, kanang padong sila gwali. Kay dili ilalim. No, nga magwali ka nga Di ilalim karon nga mura ko gano ba. Daghan kayo kining abot kung Sabado noon. Daghan kayo Sabado, Domingo ba, daghan kayo mga karon ngani paminaw. Ngano sa kadaghang adlaw karon pa man nagguba ang lock sa office. Di ba? Nya kabalo ko padong pa ko gwali kanang maka-distract. Sige lang ana ginang Pero dihara na ang importante nga naa mo ug naata makapansimba ta sa espiritu kamatuoron sa Ginoo. Manindog da ato ning tiwason the essence of staying in the race sakto sa gayo kay December 24 ug gipabalik na ko ning gift, the greatest gift of all. Kay mo focus ta karon, humana mo tag-focus sa mga saints, humana tag-focus atong kaugalingon, mo focus ta sa Savior sa iyang race. Hebrews chapter 12
ang inyong mga bisita, paminaw lang mo, dayon. Verses 1 to 3, humanon tani. Kaya na ito, nga mahuman na ito ni karong kabuntagon. Nana? Dunganon natin yung pagbasa. Ready? Read. Wherefore, seeing we also are compassed about with him so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endureth the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint not in your minds. Lord, salamat kayo, gikan pa sa Sunday school. Salamat kayo, nga imong mga katawhan, imo silang gibantayan. Salamat kayo sa imong gipangtugot o wala gitugot. Salamat kay Lord sa kaayo nimo sa among kinabuhi. Salamat sa imong faithfulness, nga renew nimo every morning. Ug salamat sa greatest gift of all, nga mao si Jesus Christ, nga mao nang naami kaluwasan nga ma-enjoy namo. Nga someday, uban minimo diha sa langit. Pero kung dili ni may hitabo, Lord, kung wala ni mo gihantag si Jesus Christ, o wala niya humana ang iyang lumba. Ug salamat kaayo aning mga katawhan nimo naa karon. Tabangi mi matagusa. Bless Lord ang imong mensahe karong kabuntagon. Tabangi ko, Holy Spirit, ikaw lang mag-guide sa kuha, unsa may angay encourage sa matag-usa sa mua. Salamat kaayo nga ikaw ang among maduulan nga Dios. Ikaw ang tag-i sa tanan. Kung naa may kalihukan ang among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok diri. Cover me sa imong precious blood nga imong gipaula dito sa cross. Salamat kay Lord sa mga bisita nga naa, sa mga members nga nakabalik. Ang akong kasing-kasing malipayon, ug I pray nga dili lang unta ni mao'y una kung dili magsigi sila simba Lord para makasabot sila unsa gyud ang imong tinguha sa matag Kristohanon Lord. Salamat sa matag usa karon, tabangi ang nga masabtan lang gyud nga dili ma-distract sila kung unsa may lang nagyon una. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. So, yes, dugay na stag duha or tulod na kadomingo nga gawali ko nga atong Kristohanong kinabuhi sama ni siya sa lumba. Mo nang gingon sa verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, daghang gatan-aw sa tuwa ug atong gistadihan kinsa man ang ga-cheer sa tuwa, kinsa man mo ni sila yung mga heroes of faith. Kung tanawin mo sa verse 11, mo ni sila ang nagtan-aw dito kauban sa langit, kauban atong langit ngon nga amahan si Jesus Christ nga nakahuman na sa isang race mo gatan-aw sa to witnesses. Let us lay aside every weight. Ug gani nasabtan nato nga dili pwede kang mudagan kung dako ka, kinahanglan gamay. Wa ka kitag runner, wa ko kitag runner nga dagko. Kasagaran sa mga runner nigpis kay nga naman kinahanglan kwaon ng weight. Unsa man ang weight? Anything nga maka-distract sa imo, maka-pull down nga dili ka maka-focus or mutubo diya sa pangalaga diya sa Dios, mo na siya wait. Og daghan kaayog distraction. Atong Friday akong gi-discuss unsay common distraction sa Kristohanon karon. Ay sauna okay kayo kay nga naman mo tan-aw kag TV, usara ka channel or duha ka channel, it's either GMA or ABS-CBN lang. But right now nig-abli nimo sa TV, dayon ang TV sauna box type pa. Color na. So duha ra gid imong makitaan. Dayon antenna ra ana. Karon na kay signal karon depende sa load. Hala tan-aw kag daghan kayog distractions. Og naa kay internet sa balay, pwede ka mo apply sa Netflix. Dayon kung Netflix, hala tanan nga mga salida ang imong gusto tanawon gikan sa Indian film, Filipino films, Mexican, tanan nga mga gusto nimong tan-awon naa diha, Koreans naa diha.
Mabita nang nawa na ang Video City, mabita na nawa na ang abanganan sa kinabitang disk sa salida. Kaya nga naman, everything na sa internet. Dili na. Mo na siya, gahatag na mo distraction. Kaya nga naman, dili ka maka-pray usay. Mo na gingon ako atong Sabado, atong Friday, nig-pray ni mo daan, nigluhod pa lang ni mo daan, tingala ka, nag-ampo ka, dayon sunod ang nisumpay ni mo si Cardo, gipusil niya si Tanggol. Daghang kay distraction. Musulod si mong hangtod, ga-imagine ka, imbis galuhod ka, ga-pray ka, pero ga-imagine ka nga, uy, Lord, ay sa time pa sa Lord. Usahay, nigluhod ni mo, tanaw ni mo sa oras, hala, dugay na kag dinluhod, pero daghan kay naagi ng oras, nga naman, wala di ka ni kampo, nitiwas lang kag tulog, pero galuhod ka. Daghan kayo, wait. Not only the wait, sin. May kag sin, sala. Which doth easily beset us. But pasabot, mo'y maghatag natog. Makapukan ka nato. Mao nang, kung naa kay sala ang gitaguan, dili gid ka kapangalagad og tinud-anay sa Ginoo. Bantay nang naay sala, mawagid na ng kanabitang simbahan. Matingala ka, uy, asa naman to si ano? Mo di ay kay naday ibuhat nga ano. Pamina. When you start disobeying God and the man of God, mo nang mawa ang imong ano kay nga naman ang joy nimo ug ang guilt nimo mo may naa. Nga imbis wala biya gisulti ang mga tao diri or mga members diri, pero tungod sa guilt nimo magunahuna ka ikaw ang gistoryahan pero wala oy. Asa man na magsugod sa sala. Mo nang huna-huna gyud. Mabita nang gidiscuss na ito walay temptation nga itugod sa Ginoo nga common to man nga dili na to madaog o gani nangita pag isag paagi nga nato madaog. Gakaya ba? But pasabot naagi temptasyon diha, but pasabot naay way nga mo escape. Kita kay wala man. Ato mang pondal na yanan. Sin, and let us run with patience the race set before us. And verse 2, looking unto Jesus. Magdagan ganik tabot, pasabot, wala ko kakitag runner. Kita bugag runner, kabantay ka nigdagan sa runner. Ang ilang focus na dito sa finish line. Wala ko kakitag runner nga gadagan, gatakilid, gatanaw sa iyang kontra. Mo nang, dili ta mutanaw isig ka Kristohanon. Kaya nga naman, dili man ta perfecto man yun. Although yes, nakadawat ta sa kaluwasan, pero naapata sa atong lawas nga makasasala. Kinsa gay perfecto mo bitang grasya ra sa Ginoo tanan. Mo nang niingon siya, ang atong focus ayaw tanawa. Wala ko kakitag ni daog sa dagan nga sige sagtanaw sa iyang kontra. Sa iyang kauban. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Focus na diha kang Jesus Christ. Kay kumutan-aw kag tao, mapandol gid ka. Kaingon jud ka, balo-balo, ano man na sila diha. Dili ta perfectoy. Mo nang diha ta focus ta. And by the way, dili di siya competition ha. We are with the same team. Usara ta. Usara atong aim nga mag-glorify si Jesus Christ. Usara atong aim nga mag-glorify ang God the Father. Dili ni siya competition nga usa ang atong team. Okay? Dirita lang siya murag wrap up. Diri ko mag-focus sa Savior. Human naman tag consider the saints, human tag study, consider self,
Karon, consider the Savior. Ang atong Ginoong Hesus Kristo, ang atong manluluwas. Okay, verse 2. Who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan, milahutay sa cross. Nga nagyabiyay-biyay sa kaulaw o gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Kay huna-huna siya nga milahutay sa maong pagbatok sa mga makasasala, batok sa iyang kaugalingon. Paminaw, watch this phrase, basin kamo makapuyan ug maluya sa inyong mga huna-huna. Mo nang ningon no. Hey, basig nigabot sa panahon bang kapuyan ta sa Christian life, huna-huna nga si Jesus Christ mas grabe ang iyang nagyan. Okay, direta. As we run this race and look to Jesus, the author goes on tell us several things. Consider his race. His race was a hard race. Yes, lisod. Ang iyang lumba, lahi. Yes, by the way, gidiscuss na ko tong Sunday, gidesign sa Dios lahi-lahi tag course but pasabot dili ta parihag dagan. Course gani but pasabot ang ang imong daganan or lane. Lahi ang lane ni Ate Merlin, lahi ang lane ni preacher ko, lahi ang lane ni Kuya Ruby, Kuya Martin, lahi-lahi tag lane. Dili ta pariha. Subot pasabot, dili nimo ma-compare ang imong Kristohano kinabuhi sa iyaha. Kaya nga naman, lahi-lahi man na. Mo nang si Jesus Christ, lahi sad. Ang iya, lisod. He began at poverty, ended in the pain on the cross. Yes, sige lang, i-discuss na ko na yun niya. Sugod siya sa kapobrehon, dayon, dito siya naen, dito sa cross. Basahon na to, unsay ang niagyanon niya. His race that led him around a track line with hatred. Yes, daghang nasuko, daghang naglagot sa iya ha. Hoy, normal na nang naagi masuko sa tuwa, oy. Dili kita perfecto, oy. Naagi malain sa tuwa. Naay bitterness, kaligot-got, opposition, o gani, grabe ang kang Jesus Christ, ang gusto gyud sa iya, makita siya nga mamatay. Nabay nang ingon sa inyo ha, mamatay na unta ka, oy. Kasulay na mabuana nga gitunglo ka. His race, what I said, the perfect example of how a race should be run. His was a race in which he never faltered, he never lost sight of the goal, he never quit running until the goal had been achieved. When you feel like quitting, just look to Jesus and consider the race he ran for you and me, the Christian run. Wa siya ni undang. Yes, kung niundang pa si Jesus Christ sa iyang lumba, wa tay salvation nga ma-enjoy. Did you imagine kung wala si Jesus Christ nagpakamatay dito sa cross, iyang gi-conquer ang tanan. Hey, dula-dulaan na ta sa yawa. Wala ba mo nakakasayod ana? Dula-dulaan ra ta. Og dili mablihan ang atong una-una. Kung unsa lagi tudlo nga dili ka matuoran sa, siyempre wa may truth nga ihatag kay si Jesus Christ ang ginang kamatuoran, is the truth and the life. Kung wala niya gitarong og dagan niya gihuman niya, asa ka atong kinabuhi karon? Unsa kang dagan sa atong kinabuhi karon? Pero gihuman niya. Mabitang ningon siya, let this cup pass from me. Gihangyo niyang langiton nga man, kay nakakita siya sa iyang agiandaan nga, ay Lord Jesus, pwede ba nga kini nga kaba, imo lang ilaktaw para sa nakuha kay, di kabalo siya unsa kalisod. Pero ingon niya nga man,
Ipadata ka diya para tubson nimo ang mga katawhan. Asa ka na, no? Giunsa ka ta pagpangga sa Ginoo. Gihimo ta niya nakasala ta. Gihimuan ta niya paagi nga makabalik ta sa iya. Unsa nga klase nga Diyos? Consider His reasons. Letter B, the Bible tells us that as here that Jesus ran for the joy that was set before Him. Kung tanaw nimo, unsa may kalipay diha? Asa man ang kalipay? Imo tanaw nimo, where is the joy in going to a cross? Okay, ablita. Isaiah chapter 53 verse 18. Abli. Wala na sa ano. 53 verse 1 to 8. Para masabtan ninyo. Asa man ang kalipay diha nga muagi magka sa cross. Verse 1, who hath believed our report, and to whom in the arm of the Lord revealed. Verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form, nor comeliness, and we shall see him. Hey, paminaw, and there is no beauty that we should desire him. But pasabot, this speaks of prophecy ni Jesus Christ nga dito ni paglansang niya sa cross, wala kay beauty nga makita sa iya. Kana imong makitaan sa picture, imong makitaan sa dili na mao gwapo ra kay na. O gani ang nagbitay gyud dito sa cross, walay beauty. Laliman ka na sa paghampas, palanggaan, paglatigo sa pila ka stripes ngayang nakuha. Nigunit na sa una, mga laksi ang unod sa iyan kung asa man sa maigo, diribad, wapay labo sa korona nga tunok. Subot pa sabot, wala kay beauty nga makita ni Jesus Christ, kundi puros blood, dugo. Verse 3, He has despised and rejected the man. Motong kanta niya. A man of sorrows, acquainted with grief, and when he had asked that were our faces from him, he was despised and we esteem him not. Surely, verse 4, he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. Siya na samad para sa atong mga sala, transgressions. And he was bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. But pasabot, tungod siyang nagyan dito sa cross, kita naayo. Imbis padong tata dito sa impero, kita mo bayad sa itong mga sala. Tungod kay si Jesus Christ mo nagbayad sa itong mga sala. Mo nang, hey, kita dili na padong dito sa imperno. Dili ba taangay malipay, ana? Pero niingon siya, asa may joy, ana? Nga going to the cross. Where is the joy in dying like a criminal? Drita, lahit na sad. Matthew chapter 27. Verse 26 to 38. Verse 26. Then released he Barnabas unto them when he had scourged Jesus. Because scourged gani gilatigo. Gani ang paglatigo niya ana, grabe murag kriminal. Gani wa man siya isa. And not only that, pag humanyag latigo, he delivered him to be crucified. Ilansang siya dito sa cross. Verse 7, then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall. Gidala siya dito.
and gathered unto him the whole band of the soldiers. Grabe, mura siya kanabitang mamamatay nga tao. Nga daghan kay mga sundalo, kabantay ka kung mapriso ang kanabitang grabe kayo nga daghan kay gipang patay. Grabe kayo escort. First si Jesus Christ, kung tanaw nimo diri sa Bible, gi-escort ang band of soldiers. Buragin siya, grabe ang iyang sala ba? Nga wa mo siya sala. Nga even si Pilate, tingon siya, wala ko kitag sala nimo. Mo bitaw nang hugas siya siyang kamot. And they strip him. Gihubuan siya. And put him with a scarlet robe. And kini mo'y sakit. And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon a head. Himuan siya, gikuwaan siya kanang korona, o kanang korona gibutang sa iya, tunok. O gani sa mga Bible scholars, sa mga study nila, ang tunok nga pagbutang siya, nilapos sa iyang skull. Nilapos. Imagino nimo, gaantos pa ka sa mga samad nga, gadugo ang imong lawas diya, gibutangan pag kag tunok. Korona nga nay tunok. Lapas sa iyong skull. Put it upon the head and read in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! O dili lang gibutangan siya karuna, grabe nga bugal-bugal. Ano siya? Oh, grabe hari sa mga Hudiyo. Mura tagingnan siya, oy, hari sa Hudiyo, pero walay nahimo. Grabe nga pagbugal-bugal. And they spit upon him. Giluwaan siya. Poo! Siguro, average soldiers ani mga edad 30 to 40. Kung ang imong edad nga nag sa 30, 40, but pasabot ang imong laway na baho-baho. Dili na laway sa bata, mitaha pa tong bata, ang laway na baho-baho niya, dagko, pagyud. Imagine asa may joy, nga, gadugo ka, puno ka, gibunalan ka, baguman, gibutangan mo kag korona, dahil grabe nga bugal-bugal. Dahil, pagi sila satisfied sa pagbugal-bugal, giluwaan bagi siya. Ikaw, kantsawan lang kasi mga barkada, di na din ka musimba. Mauwaw to'y. Ingnon na gani ka, mura pastor-pastor. Ayaw, kauwaw. Mas maayo na tawagon kag pastor kaysa tawagon kag kawatan. Kini, lapas di sa langit, tubaga, mas maayo nang malapas kaysa di kaabot. Magitaw nga si Jesus Christ, grabe ang iya tubang. Siya, asa may joy, that was set before him. Spit upon him, verse 30, took the reed and smote him on the head. Dili lang giluwaan siya, gibunalan bagid siya bang? Nagipatag na ba yun? Kinsa may nagbunal, be? Kung ikaw bang hari or Diyos, be? Grabe. Gibunalan. Kung ikaw kasi Jesus Christ, dili ka kamingog. Usara to ka niya, power. Hoy, ayaw biya kalimti ha. Diyos siya nga tao, pero 100% siya nga tao, pero 100% biyasa nga Diyos. Pwede ito para bitaw ng mga powers ba? Imagine ni mo, kinihawala ni sa Bible ha? Suming grabe si pastor. Imagine ni mo, wala ni-react si Jesus Christ ba?
Sakit na kayo. Sakit na kayo. Inyo pa kong bugal-bugalan na. Bang. Wala, kisa may mo palag. Bisa pag tibok ato, Sarah. Pero wala. Giantos niya. On the head. And after that, they had mocked him. Grabe nga, bugal-bugal. They took the robe off from him and put his own raiment on him and led him to be crucified, to crucify him. Grabe. Nailadsang na sa cross. Not only that, and as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by the name. Him they compelled to bear his cross. May gani, nakita nila si Simon, o gani ang cross nga iyang gidala, bugat ito nga cross. Dili tugaan. Pagpadong nila sa Golgotha in verse 33, and when they were come to a place called Golgotha, that is to say, a place of skull, nga naman, daghan nga mga matay diya. They gave him, unsa pa dapat ito ihatag, nga gluya na kay siya, unsa gihatag, suka. Ang tao ganing auhaw kayo, tagaan pa ni mong suka, musamot o kaon sa man, dehydrate, mauga. Murag kanding nga giihaw ba? Kabantay kas kanding before siya ihawon pa imnog suka. Murag ing ana. To drink, mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. Wa siya ninom kilahi man pait. And they crucified him and parted his garments, casting lots that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted by the garments among them, and upon the vesture did they cast lots. Verse 36, and sitting down, they watched him there. Kitanaw siya dito. Gagabitay dito sa cross. Verse 37, and set up over his head is accusation written, this is the King of the Jews. Grabe nga pagpakao. Verse 38, then there were two thieves crucified with him, one on the right and the other on the left. Subot pasabot. Si Jesus Christ ang nasa tunga, kung tanaw nimo, siya ang may grabig, murag siya ang grabig sala. Kinaama siya sa tunga. Murag bugas yung kayang sala ba, nga naay kauban niya na sa tuo ug sa wala. So naa siya sa tunga. Ningon, asa may joy, ana? Where is the joy in going to the cross? Where is the joy in dying like a criminal? Asa man ang kalipay, ana? Where is the joy in being rejected by people you love? Maglain kay mo ginhawa, kanang feeling nimo neglected ka, feeling nimo wala ka gi-reject ka sa imong mga parente. How much more si Jesus Christ sa mga tao nga iyang gihigugma? For Jesus, the joy was in what would happen when he finished his race for him. The joy was the day of redemption that would bring about this following. Unsa man? The salvation of all the believers. Unsa man ang iyang gitanaw? Yes, despising the shame. Pero gitanaw niya kalipay nga mahumay ni ning mahumay ni makaangkon og kaluwasan ang akong purpose nganong naako ni kalibutan. Ablin niyo, Matthew chapter 1 verse 20, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Usa may kalipay na the salvation of all believers. Mao ni ang salvation, mao ni ang kaluwasan nga atong na-enjoy karon. Not only that, the greatest gift of all, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Bugtong gipakatao nga anak. Tungod sa gugma sa atong langit nun nga amahan, gihatag niya iyang bugtong gipakatao nga anak, mao nga si Jesus Christ, that whosoever o kinsa man believeth on him, nga mutuo sa iya, shall not perish but have everlasting life. Baka angkod og kinabuhi nga walay katapusan. Kanos aman sa dihang imong tuhuan og dawaton ni mga si Jesus Christ nga imong manluluwas. And by the way, dili makaluwas ang reliyon. Bisa pag-unsaon magpamembro mig
Pagpamembro mo diri, kapila mong mapamembro diri, kapila mong pabautismo diri, dili makaluwas ang among reliyon nga baptis. O walay reliyon nga makaluwas. O kinsa raman, si Jesus Christ sa gyud ang makaluwas. Muna siya, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. Ako ang dalan, ug maong kamaturan, uway maka laing paagi mga ito sa iyang amahan, at sa akong amahan, kundi pinaagi sa kuwa. Mo ni essence sa Pasko. Nga nayo sa katao, nga natao aning kalibutana, para makaangkod tagkaluwasan. The day when He would be in heaven with the redeemed of ages. Yay, nigbalik na dito sa langit. Dayon, kauban ang mga iyag ipanglukat. Verse number 3, the day when He would reclaim the glory He had shared with the Father from the eternity past. Kaya naman, nigbalik niya dito na humana iyang ministry, the earthly ministry. Kaya nga naman, dito ta siya, kauban siyang langit nun nga amahan. Pero, gipari, imagine na nimo si Jesus Christ nga Dios ni sunod sa siyang langit nun nga amahan, niagi siya, nisulod siya sa taguangkan sa usa ka Mary nga giingon. Dili na si Mama Mary ha. Siya lagi gamit para matao si Jesus Christ. Amen? Siya lagi gamit. Nga, matao ang atong manluluwas. Pero dili si Maria ang makaluwas, ha? Kung dili, ang gidala niya. And by the way, gi-conceive siya, di kita mo tuo, nga gi-conceive siya sa Holy Spirit. But pasabot, wala siya'y dugo nga gikan sa tao, sa iyang papa, nga mao si Joseph. Sige lang, balikon na to sa unahan. Kaya nga naman, kung mutuota na saglan og dugo, nga actually, dili magina, kay kung sa imong i-explain nila sa science na, kung tanawin mo sa DNA na, dapat naagi dugo sa papa o mama. O kung masagulan siya dugo sa tao, but pasabot, same ragihapon nga, pareha sa nga, pareha kang Adam, nga sin entered the world, nga tungon, but pasabot, madala ragyapon nga sala. So mo nagkinahanglan, wagi siya sala. Kay dili siya ma-qualified kung naa siya sala. Makatubos din ang makasasala, dili oy. Mo nang virgin birth. Pastor, lisuday ko inside anay. Mo na siya gingon, dili na to mag-grasp ang sa Ginoo. Kay kung imong i-explain sa science kung ano na magsukwahi magdaghan explanation na. Mo nang di kita mo to nga nasagulan. The day when there would be a new heavens and new earth, where all be redeemed, we'd be worshiping the Father. Yes! Naanay bago nga langit, bago nga kalibutan. Ang atong mabita na akong gingon, hey, ang atong trabaho dito sa magsige lang tayo og dahig sa Ginoo. Mama nang, mo nang ari mo diri Sunday school, mina mo, basa mo sa Bible, basig nigabot nimo dito sa langit, moagi si Moses, kinsa din na siya. Si Moses, mo na siya gabuhat sa arka. Dili si Noah, uy. Si Moses, katong, dahil ni, basig tudluan kasi mong anak dito, dili pa. Verse 5, number 5, the day when salvation would be ultimately completed. Wow! Sin forever destroyed. Satan forever banished, and perfect righteousness would rule in every heart. Kanindot, itambog na ang yawa dito sa bottomless pit. Liliman ka na for thousands of years. Ang iyang trabaho lang, dili siya, ihagbong siya niya. Dili siya mo, sige lang siya, iyang trabaho lang, sige lang singgit. Ikaw gani, wag ko ni sakay atong sa Star City nga katabi tong dito og hagbong ito yung anak kay nga naman basig mabilin akong kalag ba. Kay makuyawan ko kalit ito. Wag ko ni sugot ito, limpan ka na niya wala sa bottomless pit. Dito sige.
Kung ikaw daw yawa, bi, mo din akong padulungan na, hala, damay-damay na ni. Mo nang ala, trabaho, gid siya sa iyang trabaho, mahimo, di gid siya, ang tao nga dili niya kung gusto damay ta diri ta sa impierno dito mag-ayahay niyo ako wa na magigig ka ng ano nga maadto sa langit para nang ala himuon niya tanan para ang tao dili makaakaplag sa kaluwasan. That's why Jesus ran. He was able to look past the cross. He was able to despise the same. He was able to think beyond everything he would be called upon his face in the world, and he was able to see you. He ran his race for us, for what motivated the heart of the Savior to go to the cross and die. Consider his reward. Letter C. Jesus ran well, and when he had finished, he sat down with the Father in his throne. You see, Jesus knew where he was headed. That was made a little easier to run. Kabalo siya, padong siya dito. It's a matter of perspective. Kabalo taas at padong. Amen? Nigmahuman na itong dagan rin. Mintras wa panahuman, hala, dagan lang sa ta. Ano man, kabalot nga padong niya ta dito sa langit. Wow. What a day that will be. When I see Jesus. Wow. And last, consider his resolve. One of the verse 3, consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Kay hunahunaa siya nga milahutay. Sa maong pagbatok sa mga makasasala, batok sa iyang kogalingon. Basin kamo makapuyan ug maluya sa inyong mga huna-huna. Verse 3 tells us that Jesus endured much to finish his race. Hey folks, he suffered more than you and I can grasp. Unsa may una, he was born to an unwed mother. Matthew chapter 1, verse 18-19. Now the birth of Jesus Christ was on his wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Wa pa na si Mary nanay sud ang iyang tiyandaan. Siyempre si Joseph, verse 19, then Joseph, her husband, being a just, matarong nga tao. Siya, tayo pa sa, nanong naburos man ang awa man ako ni si Hilabdi. Iyang tayuli. To make her public example, he was money to put her away privately. Adili lang ko dayon nun ta. Pero naay anghel nga didol, ayaw kabalaka. Kay kana ang imong kaya ing gidala gikan na sa balang Espiritu Santo. Pero karon kung maburos ka ayaw ing ang papa ni balang Espiritu Santo naagi papa na. Singmingon, wala na buro. Awa oy, naagi na papa na. Si Jesus Christ na tong nga si Papa di anak, si Holy Spirit. Na, kuyaw. And number 2, was born in a stable or in a manger. Pasungan. Bansa tuwa, natawag ko sa CB doctors. Oh. Asa man mo natawag? In sa hospital, lying in. Pero si Jesus Christ, Luke chapter 2, verse 7, she brought her forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes. Grabe. Karon, before ka manganak, grabe preparasyon daanoy. Naapay baby shower, naapay gender reveal. Pag uman sa gender reveal, naapay baby shower. Pero si Jesus Christ, pagkatao niya, dito siya sa pasungan. Kaya why? There was no room for them in the inn. But pasabot, it speaks about his humbleness. Nga bisag siya, dito siya natao. Kauban niya ito ang mga hayop. Kag manger gani, pasungan, naa dito. Giputos siya swaddling clothes. Born to poor parents. Yes, pobre ang iyang mama magpapa. Gani kabalot nga he was manang kasagaran, mao ba ni siya nga Jesus Christ? Mao ni siya nga ang son of the carpenter? His life was threatened as a baby. Sa gamay pa siya, ang iyang kinabuhi nanay threat dan.
Matthew chapter 2, verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. Kay pagkadungog ni Herod, nga naay king of the Jews nga natao, istorya niya ang mga wise men, nakuyawan siya, hala, huning pulis ko ang amimong hari. Moto, ayang gi-order, papatay niya. Mo nang gamay pa siya na nag-threaten ang iyang kinabuhi. Verse number 5. His birth was a cause of terrible suffering. Yes, sa natao siya, Matthew chapter 2, verse 16, then Herod, when he saw that he was mocked at the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and all the coast thereof, for 2 years old and under, according to the time when he was diligently inquired of the wise man. But pasabot, kay pagkadungog ni Herod sa ipapatay niya ang mga bata, edad 2 years old, paubos, nga kaedad aning Imagino nimo katong mga walay, Imagino nimo kasabay nimo to, papatay ka. And not only that, he was raised in a despisable town, Nazareth, talamayon nga syudad, lungsod. Dili nindot. Nazareth was a place where he was brought up. There he remained with his reputed father in the carpenter shop until the time of his showing to people. Nazareth was very despised place. Talamayon nga lugar. It was a small country town, and the people were their wrath. May kagrab with bagis and rustic. So Luke chapter 2, verse 39, when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city, Nazareth. Dito siya brought up. And number 7, he had no home and place to lay his head. Wa siya'y balay. And Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Kita nindot tag mga balay. Praise God, amen? For si Jesus Christ, wala siya butangan sa iyang. He was hated and opposed by others. Mark chapter 14, verse 1, after 2 days was the feast of the Passover and unleavened bread, and the chief priests and scribes sought how that they may take him by craft and put him to death. But they said, not on the feast day, let there be an uproar of the people. Grabe. Grabe, agad ang kasuko sa iya ha. Oppose. Makitaan siya mag-perform siya miracle, dagdag kayong masuko sa iya. Unsa man ni siya? He was charged with insanity, pagkabuang. Mark chapter 3, verse 29, when his friends heard of it, when they lay at hold of him, where they said, he is beside himself. Og sa diha nga iyang mahigala nakadungog niini sila migawas aron paggunit kaniya kay sila mingon siya wala sa iyang kaugalingon. Di ba? Naagi na tana, mao na nabuang na sige basa-basag Bible. Hey, mas daghang nabuang nga walay basa-basa sa Bible. Ayaw kay ingon nga ayaw ka ano anang ingnon kag buang. Si Jesus Christ gini giano siya wala naman na siyang wisyo. Mas daghang nabuang nga walay basa-basa sa Bible kaysa nagbasa sa Bible nga gi-apply nila tinarong mas nindot ang daghan silang kinabuhi. Gani yes, kung tan-aw ta sa kalibutan murag gitag buang para sa ilaha. Laliman ka mo simba kag buntag, mubalik na sa kanyang hapon, mubalik na sa kag Miyerkules para sa ilaha murag gitag buang. Pero kita nakasabot sa kamatuoran. Naatay kalipay, man. He was charged with demon possession. Verse 22, and the scribe which came down from Jerusalem said, he hath Beelzebub, and by the prince of the devil casteth out devils. Siya man ang prinsipe sa mga demonyo, si Beelzebub. And by the way, Jesus healed a demoniac, was both blind and dumb, and the scribes and Pharisees used this miracle as an opportunity to attack him. The crowd
was saying, perhaps this man is indeed the son of David. Sa pagkaayon niya sa atong demon possessed, kining kani, naan ni siya. Mao ni siya ang gipromise nga anak ni David, Messiah. No, he is in a league with Beelzebub. Pero niyaan na ang mga religious leaders, it is Satan's power that's to work in him, not God's power. By the way, may kag Beelzebub gani is a name of a devil that it means master of the house. O gani, ingon si Jesus Christ, pwede ba din mo cast out ang yawa sa yawa? Grabbing accusation. He was rejected, hated, and opposed by the audiences who came to hear him speak. Matthew chapter 13, 53 to 58. And it came to pass that when Jesus had finished these parables, he departed thence and was come into his own country. He taught them in their synagogue insomuch that they were astonished and said, whence has this man this wisdom and this mighty works? Asa man ni siya gikan ani? Lahi-lagi dagan sa iyang, lahi-lagi ang iyang kaalam. Ug mga gipang buhat niya, mighty works. Is not this the carpenter's son? Mo di ba mao ni siya ang anak sa katong panday nga si Joseph? Mao na iyang mamang tawag og Mary and his brethren si James, Joseph and Simon and Judas and his sisters, are they not all with us? Whence this thing as this man all this? Whence then that this man all these things? Anong naaman siya ani? And verse 27, and they were offended in him. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Tungod kay dili, wala man sila'y, ni Jesus Christ, manang wa siya ka-perform og mga mighty works nila. Luke chapter 4, verse 28 to 29, they had in synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, ug sila tanan diha sa sinagoga, sa diha sila nakadungog niining mga butangan na puno sa kapungot, and rose up and thrust him out of the city and led him into the brow of the hill whereon their city was built. Headlong. Ug bitindog ug miabog kaniya pagawa sa syudad, ug midila kaniya ngadto sa ngilit sa pagpangpang sa bungtod din ilang syudad natukod aron sila unta mahulog kaniya sa walay langan. Grabe. Kasuko nila kan Jesus Christ. Number 12, he was betrayed by a close friend. Gibetrayed siya sa iyang suod nga higala. And Judas Iscariot, one of the 12, went unto the chief priests to betray him to them. And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And they sought him how he might conveniently betray him. In verse 18, and as they sat and did eat, Jesus said, verily I say unto you, one of you which eateth him shall betray me. Jesus Christ, ganyo, gibetray siya si Judas. Verse number 13, he was left alone, rejected and forsaken by all of his friends. Mark 14, verse 50, and they all forsook him and fled. Sa dihang gidakop na si Jesus Christ, wala na, nanaga na. Biyaan na siya. Verse number 14, he was tried before the high court of the land and tried with treason, pagbudi. Mao ni ang gibasa nato ginin in John 18:30, and Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, art thou the king of the Jews? Number 15, he was executed as a common criminal by means of crucifixion. Mao ni atong gibasa gini. Have any of you ever suffered to that degree? Nakaagi ba mo sa naagian ni Jesus Christ nga pareha sa ato? Sa pagsugod pa lang niya daan, sa pagpakatao pa lang niya daan, dito siya sa manger, naanay threat ang iyang kinabuhi, ang itong nagdako siya, gi-question siya, daghan kayang nagian ni Jesus Christ. Probably not. That is why we are told to compare our sufferings with him, his, when we feel like giving up. He endured until the end so that we might be saved. And he stands as our example. Therefore, let us run with patience the race is set before us. You see, Jesus has already been around the track. That is why he is able to help us run. Hebrews 4, verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Wala siya'y sala.
And I'll close with this song. I was blessed with this song. To rescue a sinner like me. I don't understand how a God so divine ang ingon di ginako masabtan no nga usa ka Dios nga grabe. He could lower himself to a life such as mine nga iyang gipaubos maayo ang iyang kaugalingon na tao siya dito sa pasungan pobre ang iyang ginikanan. And consider me worth every minute of time nga kita gi-consider ta niya, pwede na siya mo give up, pero gi-consider niya nga, dili niya gusto nga mag-antos dito sa impyerno. To rescue a sinner like me. Nga naman, gi-rescue ta sa Ginoo, usa ka makasasala. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost. Tinod. If He had not been willing to suffer the cost, kung wala siya, niundang siya, ikaw ug ako, dili unta mi enjoy aning kaluwasan nga atong naangkonan karon. To rescue a sinner like me, He abandoned His throne and His kingdom above. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly. Kinsa mo worthy sa to? Wala oy. Pero gihatag niya. Nabitang willing, wala bitaw ipagduduha to rescue a sinner like me. It's hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King. Amen? Nahitabo ba na sa imo? Consider the Savior. Nidagan siya sa iyang kaugalingon nga dagan, dili lalim ang iyang nagdaganan. Kung tanaw ni mo, murag lisod ang imong dagan karon, mas lisod ang gidaganan ni Jesus Christ. Pero wala siya ni-give up. Wala siya ni-give up. Kaya nga naman, kung ni-give up siya, dili nato ma-enjoy ang kaluwasan. The greatest gift of all, mong si Jesus Christ, ngari siya, diri sa kalibutan, nagpakatao siya para ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Kaya kung wala, dito punta ta padong sa impyerno. Mao na essence sa Pasko. Mao na say, the reason for this season. Yan na ay na tao nga manunubos aning kalibutan. Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Nga ikaw, giantos ni mong tanan. Ugani, Lord, tanaw na mo ang among mga circumstansya aning kalibutan na. Tanaw na mo, Lord, ang mga butang aning kalibutan na. Gamay ragi kayo, Lord, compare sa imong ginagian. Salamat kayo. Salamat kayo, God the Father, nga ikaw mo yung nagpakita sa tinud-anay nga gugma. Dinhi ka namo. Gipadala ni mo imong bugtong nagpakatao nga anak dili sa kalibutan para ma-enjoy na mong salvation. Salamat kay Jesus Christ. Ang giantos ni mong tanan. You bear the sorrows, mga kantsaw, unsa pa ang nagiani mo. Dili maayo, pero imong giantos ang tanan. Para kami ma-enjoy nimo ang heaven. Samtang gaduko ang imong ulo, piyong ang mata, sa piano playing softly. Una-una daw. Kung wala ta nakaangkon sa kaluwasan, asa ka hatong kinabuhi karon?
ma-enjoy ka nato ang salvation nga na-enjoy nato karon, kaluwasan. Nga ang freedom, nga ang truth nga nakita nato. Siguro nagpabilin paghihapon tag buta ug dili ug mga pagpangilad aning kalibutan na. Pero salamat nga naabtan ta sa gospel. Naabtan ta nga naay nag-explain sa tuwa sa nga naingon one day nagingon sa tuwa nga naay tinud-anay nga nahigugma nato nga mao si Jesus Christ. Mo siya mo'y nagbayad sa atong mga sala para ikaw gako. Imbis nga maadton ta didto sa impierno, iya tanggi rescue nga makasasala sama ka nako. Why don't you come and you say, Lord, thank you for this salvation. Gamay na kayo ako yan. Why don't you come in the Lord, salamat sa salvation ng gatos. Kagamay ra sa makasakitan na mong nagiandri, kidaghang reklamo, pero ikaw, Lord, grabe ang imong giagian. Salamat kayo. Imong giantos ang tanan. Para kami, ma-enjoy na mo ang kaluwasan. Ang kinabuhi nga, walay katapusan. Salamat kay Lord sa salvation. Salamat sa new gift of life. Pasaluwa mi usahay, makalimot mi. Mas grabe din ang paggantos dito sa cross. Mas pain yung imong again, despise. Gani, ikataliktad ka sa imong mga amigo, sa imong mga disciples, ang uban. Pero salamat, Lord. Gihuman mo ang imong dagan as a Savior. E kung wala, dili ginamo ma-enjoy ta. Dula-dulaan ron ta mi sa mong kaaway. Sa freedom, ma-enjoy na mo. Sa power nga na. Salamat kayo. Salamat kayo. Giantos mo nito sa cross. Despising the pain, despising the shame. Salamat nga imong human ang imong lumba. So busa Lord, tabangi mi. Tigay mi og more strength as we face this new year. Salamat kay with the past year, imong gihatag kanamo. We need this more sustaining grace, Lord. Nga mahuman namo niya ang among lumba. Yes, this is not a 100-meter dash. This is a marathon. Lahutay ni Lord. Busa tagay mi si mo grasya nga padayon. Matag kistuhanon nga naa diri. Wow kabalog unsay mga challenges nga ilang giatubang karon. Kabugaton nga ilang giatubang karon. Pero salamat kay Lord. Kung na-feel namo nga mas grabe ang among giatubang, pero mas grabe day ang imong nagyan. So busa tabangi mi matag usa sa mo nga dili namo kalimtan ang imong pag-antos dito sa cross, ang imong para kami makaangkon aning salvation nga ginatawag kaluwasan. Salamat kayo. Kulang pag ini among kinabuhi. Dili sakto. Kuno na Lord, we are so worthless. Kinsa ra gud bi tao makasasala ngila adog batasan, pero salamat kayo Lord. Salamat kayo sa imo. Imo i-consider para ma-enjoy na mo ang heaven with you someday. Yes, this world, naamay mga kasakitan, naamay mga ginatubang na mga dili maayo. Pero salamat. Naa ka, mag-cheer na mo, mag-guide na mo, mag-encourage na mo. Matagkistuhanon, pray na ko, tabangan ni mo. O kabalog sa ilang ipangatubang. Strengthen them more spiritually, Lord. As we face this new year, tubangon na sad namo lahi nga bag-ong tuig na sad.
more lahi na sad nga madala na mo or among ma-improve pa diha sa imong gingharian. Salamat kaayo. Thank you kay Lord. Salamat kay God the Father for giving your Son. Thank you, Jesus Christ, sa imong pagantos sa cross. Thank you, Holy Spirit, sa imo na mga ministry. Thank you for your conviction. Thank you for always being there every time nga we need you. You're a comforter. Pasaylo ami usahay makalimtang ka na busa tabangin mi. Andama mi unyang hapon sa among fellowship sa men, sikap, married ladies, yung people. Praise na ako, Lord. Amawali unyang hapon sa Preacher Jinggoy, tigay siya wisdom, heavenly wisdom. Sa angay sulti niya. Guide mo tagusa. Prediction niya yung mga katawhan, kani nagluhod rin, nagpaubos silang kaugalingon. O kabalog sa ilang giyari rin sa mga ang nadid sa ilang mga lingkuranan. Pasalamat. Panalangin ni padayan. As we continue serving you, Lord, thank you, thank you. We bring back all the honor and glory in your name. Amen and amen. Lord, to rescue a sinner like me, He abandoned His throne and His kingdom above to rescue sinner like me. Manindog tayo man. Balik mo niyang hapon. Let's pray for Preacher Jinggoy. And married men, natin fellowship, 1 o'clock. Then sikap, dito na mo niyo to. Then kumusta hat mga bisita? Salamat kayo nga namo karon, nalipay may kita ninyo, dili lang karon ng akong pag-ampo nga dili mo balik mo sunod. Praise na nato, mo palit tag bagong camera niya kay ni bigay na gyud ang na katong usa. Pray ta nga next year makapalit tag ato. Mas klaro nga nindot nga Manang pray ta more blessings this year. Amen? We'll be more excited to face this year. Mo ni siya, kung nasabtan ba, every year na i-challenge, ihatag ang Ginoo sa tuwa, circumstances. Kung dili ta mo ligon, dili ta mo grow as a Christian, pag atubang na to ana, same ra gihapon mo nang kapuyon ka, mo nang kinahanglan gyud ka mo level up. Okay, kung dili katong agian na to 2023 lahi na sad nga mas bugat ang kamagkabugat. Amen. Ka-partner, ready, go. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagnambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa ako na sayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot ang Ginoo na giandam nga maayo. Madigayaon ug malig-on nga ugmaang along kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na akong kabuton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalampuayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ingnay mong tapad, salamat sa Ginoo nga iya tang giluwas kay kung wala dili ta nato ma-enjoy ang langit. To God be the glory. Salamat kaayo. See you this coming afternoon.